Okay, good day. This is my video demonstration using ClassPoint app to my PowerPoint presentation. In ClassPoint, makikita dito ang classes, report, activities, account. We have also participants, groups, report, letterboard, settings, and so on. Ayan, tapos doon tayo sa participant, add mo lang ang add participants, then use name, kung sino yung pangalan ng estudyante mo. So example, I put the name Ken. Okay, Ken. Then next, click the next, then confirm. Okay, yan na, makikita natin ting estudyante. So, nariyan si Ken. Meron na tayong 1 participant. In my PowerPoint presentation, meron tayong pagpipilian na maximum allowed submission. Meron 1 to 3 to 5. At meron din tayong timer na which is mapipilian din natin 15 seconds or 15 minutes. So, pinili ko ang 15 seconds. At I use timer to control the submission sa kanilang mga kasagutan patungkol sa aking ibibigay ng mga katanungan. At saka ito na ang aking PowerPoint presentation. So, narito ang aking unang slide. Okay, play muna natin at ito. Una, hello, kumusta kayo? So, ang katanungan ito ay ginagamitan ko ng World Cloud. So, at automatic lalabas yung code na makikita sa taas. Yan. At sige, click natin yung World Cloud. Ang code na yan ay gagamitin ng estudyante upang makapasok sa klase. Okay, meron tayong 1 participant. At ang kanyang sagot ay mabuti naman. Okay, mas maraming participant, mas masaya ang klase. Okay. At next, ginamitan ko ng multiple choice. Okay, so restart muna natin. Restart. Okay, yes. Okay. Collecting responses patungkol sa aking pangalawang katanungan. Okay, wait lang tayo. Okay, meron na. So, ang kanyang sagot ay letter C. The rest, A, B, and D ay walang puntos dahil iisa lang naman ang ating estudyante o participant sa ating klase. Maaari din tayong mag-add stars to all. So, click natin yung add stars to all. Okay, yan. Meron siyang star. And then, ito po yung katanungan ko sa pangalawa. Yan po, ano ang parabola? Okay, next. Ano sa tingin nyo ang ginagawa ng mga bata? So, ginamitan ko ito ng short answer. So, i-illustrate nila kung ano ang ginagawa ng mga bata. Ayan na po. Meron na po. So, sa ganitong sitwasyon po, yung umiikot, ibig sabihin lang po nun ay mahina yung signal natin. Sige, ulitin po natin. Ayan na po. Okay, meron na pong sumagot. Ano ba yan? Ayan, yan na po. Collecting responses na po tayo. Collecting responses. Okay po. Hantay-hantay lang po tayo sa kanilang kasagutan o sa kanyang kasagutan. Okay po. Collecting respondents. Okay. Po, there are no responses collected ay wala pong mga estudyante na nagsasagot nito. Okay. Next po tayo. Collecting responses. Okay, meron na po. Ang kanyang sagot ay naglalaro. So, tama naman po sa larawan. Okay po, tama ang kanyang sagot. At tsaka, mas maraming estudyante, participant ang maglalahok sa iyong klase ay mas maganda. Kibigyan na. Yan na po. Okay, yan po ang larawan. Okay, next slide po tayo. Next slide po tayo. So, ito po, narito po ang pang-apat na katanungan na kanilang sasagutan. So, magbigay ng halimbawa
patungkol sa mga katatakutan na mga imahe. Okay, yan po ang aking pangatlong katanungan. Magbigay ng halimbawa patungkol sa mga katatakutan ng mga imahe. Ginagamitan ko po ito ng image upload kung saan yung mga estudyante ay mag-a-upload ng kanilang kasagutan patungkol sa aking katanungan. Mga imahe lang po ang kanilang i-upload. Okay po. Click natin po yung image upload. Wait lang po. Click tayo. Okay, ito na po. Image upload. Collecting responses na po tayo sa kanilang mga kasagutan. Collecting responses. Kapag ganito po ang lalabas, maaaring naabutan sila ng timers. Okay. Collecting responses na naman tayo. Collecting responses. Wala pa pong... Okay po. Parang mahina po yung signal ng aking estudyante. Okay, yan na po. Ito na po ang kaniyang... Okay, in-upload na patungkol sa katatakutan na imahe. So, diba? Yan po. Mas maganda kasi po yung maraming mga estudyante, makikita natin ang kanilang ina-upload na mga imahe patungkol sa katatakutan. Okay, yan na po ang kaniyang kasagutan. At saka magbigay tayo ng reward or star. Yan na po, star. Okay po, next. Okay, ito po yung pang-apat na katanungan na binigay ko. Okay, next po. Okay, recap po tayo sa first to third slide o na ginamitan ko ng word cloud. At ang pangalawa ay ginamitan ko ng multiple choice. Pangatlo naman ay ang short answer na mayroong larawan. At ang pang-apat, magbigay ng halimbawa tungkol sa mga katatakutan ng mga imahe. So ito po yung mga estudyante ay mag-a-upload ng mga imahe. Okay, ginamitan ko po ito ng image upload. So, maraming participant, maraming matutunan at saka mas engagement po ang ganitong slide o kapag ginagamitan nyo ng Inknoe class point. Okay, next. Okay, dagdag muna tayo ng new slide. So, ang ating new slide ay patungkol sa 3D models. So, punta tayo sa illustration at pindutin ang 3D models. So, sa ganitong sitwasyon, dapat malakas ang internet nyo. Okay, para mas madaling lumabas yung mga 3D. Okay, yan na po. Pipili po tayo ng mga emoji. Pinili ko ang mga emoji na 3D. Okay, pili po tayo at ito po. Ito, then insert. Wait lang po. Okay, installing 3D. Lalabas na po yung, ito na po siya. Okay, maaari ka pong pumili kahit na anong gusto mo na 3D. Okay. Tapos, doon po tayo sa 3D models views. So, click lang po dyan sa taas upang makita nyo yung mga side views ni emoji. Or maaari nyo pong i-drag yung nasa gitna. Yan pong nasa gitna. Tapos, itang po. Yan po yan. Drag nyo po yan. Yung mouse nyo, yan po yan. Yan po. Galaw-galaw lang po yung mouse. Tapos makikita nyo na po yung mga side views ni emoji. Okay po. Okay, yan na po. Okay, galaw-galaw emoji. Okay po. Drag muna natin at mag-add tayo ng isang emoji. 3D. Okay, insert. Click the 3D models. Tapos, ulit, loading po ang aking slide.
need po talaga siya ng malakas na internet. Ito na po. Pipili tayo ng isa. Hindi, pili po tayo ng more 3Ds. Ito po, animals 3D po tayo. At pipili tayo ng ito po, si Lion King po ang ating pipiliin. Okay po, yan po. Insert again. Then, wait lang po tayo. Then, installing 3D po siya. Dapat malakas yung internet para mas madali. Okay po. Punta tayo doon. Okay, balik tayo sa 3D. Ayan na po. Katulad ni emoji, click mo lang yung nasa gitna, then drag. Okay, hold your mouse. So, gamit ang 3D models ay makikita mo ang mga side views ng leon. Okay po, drag mo lang yan at igalaw-galaw mo lang yung mouse mo, makikita mo na ang views ng mga emoji or yung leon na yan. Drag mo lang yan. Okay po, yan po. Okay po, sige po, balikan po natin yung una nating slide. Yan po, ito po. At tapos, play muna natin. Ipi-play. So, ito po yun. Kung kuha mo talaga ang atensyon ng iyong mga estudyante kapag ang iyong PowerPoint ay inilink mo ni Inknoe ClassPoint. Okay, naway meron po kayong natutunan sa aking video demonstration. Maraming salamat po.